Okay, so week 6. So, intellectual property and referencing tool. So, kung wala pa kayo idea tungkol sa intellectual property ay yung, ano yun, yung laging nagiging topic na ngayon. Dito tapos ko yung mga patent. Okay? Patent, ganun. Narinig nyo na. Copyright, yung pinaka-common narinig natin, mga copyright. Yung tipo kapag meron kayong YouTube video, di ba, tapos gumamit kayo ng audio or video na hindi inyo yon, makikita yun ng YouTube, i-strike yung inyong video as copyright. So, hindi nyo siya pwedeng i-monetize. Okay, yun yung reason. Isa sa mga part na intellectual property yung copyright. Pero hindi natin pag-uusapan yun ngayon. So, again, for week 6 is going to be intellectual property and referencing tools. So, tuturuan ko kayo kung paano. For this topic, meron tayong 4 na objective. Number 1 is to identify. Okay, so after nitong lesson na to, ma-identify nyo yung kaya nyo identify yung tatlong klase ng intellectual property na common sa engineering, which is number 1, invention, number 2 is utility model, and number 3 is yung tinatawag na industrial design. Second one is na kaya nyo mag-patent searching. Okay, kaya nyo mag-patent search. Number 3 is try natin kung kaya natin abutin, analyze sa patent document. So, kaya nyo i-analyze po ng patent document. And lastly is kaya nyo mag-citation or mag-referencing tool. Technically, hindi naman to intellectual property, pero sinama ko lang kasi baka magamit ito. Okay? So, there are 4 types of assets. We have real estate. Ito yung bahay, lupa. Second one is stocks. Ito yung sa pwede pumasok dito yung crypto, familiar kayo doon. And third one is the personal. Ito yung laptops nyo, cellphone nyo, motor, ganun. And fourth one is intellectual. Ito yung laman ng utak nyo, ibibenta nyo. Hindi ganun, hindi literal. Pero yung intellectual property is kung ano yung konsepto or idea. Okay, idea ay gagawin yung pera. Okay, so mapansin nyo kasi sa real estate, stock, saka personal, tungkol talaga sa pera yan. Ngayon, ang idea nyo ay pwede nyo rin pagkakitaan. So, paano? So, yun ang madidiscuss natin ngayon. Yung gagawin natin pera yung utak nyo, yung idea nyo, gagawin natin pera. Kasi yun naman talaga ang pinag-uusapan sa intellectual property, pera. Okay? So, meron tayong tatlong klase sa engineering. We have number 1, invention. So, an invention is a novel, ibig sabihin bago, non-obvious creation. So, ibig sabihin, kapag sinabi mong non-obvious, tipong parang kung nakita siya, ano yun? Parang, paano ginagawa yun? Mga ganun ba? Parang, talaga? Pwede yun? Parang ganun. So, creation of discovery that provides solution to a technical problem. So, again, napapansin nyo, diba? It provides a solution to a technical problem. Second one is utility model. Basically, same lang din naman siya sa invention except sa isang bagay. May discuss ko sa inyo. When you say utility model, it is called petty patent or innovation patent. Because ito talaga yung pinakamadaling gawin yung utility model na sinasabi. So, utility model is dapat bago lang siya at commercially usable. Yun lang naman. Sa industrial design naman, it aim to enhance the visual appeal and functionality of products. So, aim to enhance the visual appeal and functionality of products, making them attractive to consumers. So, give you example. Okay, example ito, basic paper cup. So, ngayon, hindi siya visually appealing at aesthetic. Kung i-compare natin yan dito sa tatlo lang dito sa gilid, sa kanan ko, these are all aesthetically pleasing paper cups. So, may ibig sabihin, if you upgrade the visual or aesthetic of a particular product, that improvement is an industrial design. So, idea siya na pwede nyo magkakitaan. Because imagine, if you're going to improve the aesthetic or visual of this paper cup, mas magiging mabilis siya. Kapag maging mabilis siya, maganda siya, ibig sabihin, pwede yung taasan ng presyo. So, kung itong paper cup na to ay piso ang isa, kapag ito yung paper cup na ginamit nyo, pwede siya benta ng 10 piso. O ito, 20. Ayun, diba? Mas nagiging maganda. Alam niyo yun, parang kung paper cup to, tapos ay ilalagay nyo ay simpleng kape lang, tapos gusto nyo siyang ibenta, tapos gagawin nyo siyang 50 ang isa or 100 pesos ang isang cup nito, hindi nyo to mabebenta sa halagang 100 ang isang cup. Hindi. Mahirap ibenta.
Pero kapag nilagay nyo sa ganitong klaseng lalagyan, ang dali lang ibenta yung 100. Ang dali lang ibenta ng kape sa halagang 100. Okay? Nakuha nyo ba? So, yun ang point. Yung parang hindi siya cheap tea oh, wow. So, if you meron kasi sa RSU na kapag pinakauna magkaroon ng invention ay magkakaroon ng rebutong marmol. So, kung ikaw yun, ay mukhang dapat mo talagang pag-aralan tungkol sa patents. Ngayon, balik tayo sa kanina. Ano ba talaga ang difference between invention and utility model? Alright. Sa invention kasi, kailangan nyo muna masatisfy yung tatlong kondisyon. So, dapat yung gagawin nyo na solution ay meron itong tatlong bagay. Number 1, dapat bago. Okay. Number 2, dapat hindi obvious. Ibig ko sabihin, kapag nakita nila yung gawa mo, kahit yung taong yun mag-aral sa Harvard, hindi niya kayang gayahin yung ginawa mo. Kasi walang nakakaalam nun maliban sa'yo kung paano yung ginagawa. So, yun tinatawag na inventive step. Third one is industrial applicability. So, when you say industrial applicability, meron siyang practical use or gagamitin talaga siya. Alam niyo yun, may gamit talaga siya. Okay? So, the difference between invention and utility model, like sinabi ko kanina, is when you say invention, ikaw lang talaga nakakalam paano gawin yun. Sa utility model naman, kahit sino na mayroong alam at skill, kayang gawin yung ginawa mo. Now, the common thing between invention and utility model ay sila ay bago at industrial applicability lang. So, pag sinabi mong bago at industrial applicable siya, utility model lang yun. Pero pag may pumapasok ng inventive step o yung ikaw lang talaga ang nakakaalam kung paano ginagawa yun, ibig sabihin invention yun. So, congratulations, isa ka ng inventor. Pero inventor din naman tawag sa utility model. Pero, di ba, iba pa rin ang invention. So, yun lang naman. I hope na-gets nyo. Alright, so patent search naman tayo this time. So, kung naalala nyo, sa research paper, meron tayong Google Scholar. Dito naman sa patent, meron tayong tinatawag na Google Patent. At meron tayong isa pa, SpaceNet naman ang tawag doon. So, tuturuan ko kayo kung paano ginagamit yung dalawa. But before that, kailangan nyo muna maintindihan yung language kung paano ginagawa ang patent o yung language ng patent. Kasi ang patent kasi hindi siya normal. Hindi siya pang normal na tao. Masyadong technical ang patent. So, bibigyan ko an example ng mga terminologies na ginagamit. Okay? For example, mousetrap. Pag sinabi mo mousetrap, hindi yan mouse trap. Ang sasabihin mo sa patent ay rodent extermination device. Or kapag sinabi mo naman pen, ang tawag sa kanya ay writing instrument. So, pag toy ball naman, ang tawag sa kanya ay spherical object with filaments to promote sure capture. Okay, next is ball bearing. Kapag sinabi mong ball bearing, a plurality of balls. So, bakit na ba a plurality? Di ba nga ang bearing, pansin nyo maraming bola sa loob. Okay, next, cable, optical cable, pipe, tube, riser. Ang tawag sa kanya, elongated member. Now, more examples. Kung sinabi mong window o door, ang tawag sa kanya sa patent ay wing. Kapag battery naman, ang tawag sa kanya sa patent ay electrical power source for electronic circuits. Okay, pag sinabi mo naman transistor, semiconductor switching device with a control electrode. Pag sinabi mo naman transformer, ang tawag sa kanya ay galvanically isolated electrical cooling means. Pag sinabi naman camera, hindi siya camera, kundi photo transmitting device. Di ba? Di ba ganun yung language na ginagamit sa patent? So, magiging challenge talaga. So, yeah, challenge talaga pag-search, patent searching. Right, so let's say na marunong na kayo ng language ng patent searching. So, paano naman ginagamit yung searching? Paano naman ba nag-search? So, kailangan nyo lang matandaan ay meron kayong gagawin muna na tatlong column. Okay? Tatlong column. So, dapat nyo tatandaan, tatlong column muna ang gagawin nyo. So, sa first column, dito lang ilalagay lahat yung pangalan ng technology. So, naalala nyo kanina, yung window door ay wing. Okay? Ang ilalagay nyo ay yung language ng patent search, yung term. Hindi yung pen. Dapat yung ilalagay nyo yung technical term nyo na erasable pen. Okay? So, that's the first column. Ang second column naman ay, ano ba ang function o ginagawa ng pen na yan? So, dito, nilagay mo na writing. So, ibig sabihin, ang gagawin mo ay maghahanap ka ng patent ng erasable pen na ang function niya ay writing. So, ngayon, kapag sabi mo technical feature, ito yung, parang something na ordinary doon sa erasable pen.
o something na ordinary dun sa writing. So, hindi lang siya nakakapagsulat, kundi yung ink niya na nabubura din. So, that's the keyword tree or column tree. Okay? So, for example, gusto mo pang maniguro, gusto mo pang dagdagan yung search item o string mo. So, instead of having erasable pen, magdadagdag ka na ngayon ng erasable writing tool. Pwede naman. Okay. Pwede naman. So, kung gusto niyo magdagdag ng panibago, let's say, for example, gusto niyo idagdag sa search string niyo ay writing, erasable writing instrument. Diba kanina yung pen ay tinatawag na writing instrument. Okay, so ito yung gusto ko idagdag. Sa function 2 naman, yung column 2 naman yung function. Let's say kung gusto ko sabihin ay ano ba yung gusto kong mangyari sa pen na yan? Ano ba yung kaya niyang gawin? Let's say record. So, ibig sabihin mo ng record. Ibig sabihin yung writing pen na yan, kaya niya mag-record yung sinusulat mo. Okay. So, yung technical feature. Pag-record siya, let's say ang record niya ay let's say yung pag-record niya ay optical. Yan, optical. Yan, try natin. So, meron tayong tatlong keywords for technology, meron tayong tatlong keywords for field or function, at meron tayong tatlong keyword for technical feature. So, paano natin i-search string yan sa pattern? So, ito na naman ang gagawin. Yan. Okay. Copy ko lang. Yan. Okay. So ano yung magiging search string nyo? Ano yung ita-type nyo sa Google Patent at saka sa Escape or sa Escape net. Tatandaan nyo lang. Ito yung actually ita-type nyo. Yan. Okay. Yan. So, napapansin nyo, meron tayong zoom in ko So, erasable pen or erasable writing tool. Magdagdag ako ng or erasable writing instrument. Okay, so this is the first column. Mapansin nyo, lahat ng nasa first column ay yan. So, nagpapansin nyo, maglalagay ka lang ng double quotation kapag incluso sa double quote kapag more than one word. Diba, napapansin nyo, erasable pen ay 2 words. So, ipapoclose nyo yan sa open and close na double quote. Ngayon, kapag ipakombine nyo yung column, row 1 at saka row 2, maglalagay kayo ng or. Okay, ganun din ang ginawa ko sa column 3. Naglagay din ako ng or, pansin nyo. So, may kulang ako, double quote. Mag-double quote ako. Yun. So, ngayon, this is the first column. So, paano yung second column, sir, yung keyword 2? Tandaan nyo lang, nalagay lang kayo ng and. Tapos, mag-open and close parenthesis pa rin kayo. So, wala na, ito yung laman ng column 2. So, magdadagdag ako ngayon. Or, record. Yan, maglalagay ako ng asterisk. Sir, para saan ang asterisk? Maglalagay kayo ng asterisk kapag gusto nyo isama sa search key string nyo yung ibang words ng, for example, correct. Diba, meron tayong correcting, may correction, may correct, may corrective. So, kung gusto mo isama lahat ng words na yun dun sa search string mo na hindi mo siya itatype lahat isa-isa, maglalagay ka lang ng asterisk dun sa mismong root word. Okay? Ganyan din ang ginawa ko sa record. Ngayon, kung gusto ko idagdag na yung technical keyword 3 o yung column 3, maglalagay na naman ako ng and. At ganoon din, same rules apply. So, ito tayo ko na i-search ito sa Escape net. Spacinet. Search na tayo, pattern searching lang tayo this time. So, search ko dito. So, yun ang ika-copy and paste ko. Hindi siya yung simpleng ano lang Ito talaga yung ginagamit. Yung and or asterisk. So, search natin. Yan. See? So, ibibigay niya sa akin lahat ng erasable writing tool na may
na may dun sa keywords natin na writing, recording, correcting, at meron siyang erasable ink, erasable, or hit. Hindi pala hit, no? Ang search ko pala, ang ginamit ko pala ay kulang ako or optical pala. Kulang pala ako. Ulit. Yan. Yun. Tingnan nyo, problem to be solved. Papansin nyo, di ba? Puro problem at solution. So yan, bibigyan niya sa'yo lahat ng existing na technology or patent. When you say technology, di ba? Tatlo. When you say technology, it's either a product, a solution, or a product, a method, or a process. So this time, nakikita nyo ay puro product. Puro product ang nakikita nyo dito. So, nakikita nyo? This invention. Invention to. This invention, erasable ink for a pen. So, sorbitol, healing agent, dispersing agent, anti-rusting agent, sterilizing agent, lubricating agent, acid dye, purified water. Ayun, diba? Naman, ang galing. Galing na naman to. Copy ko nga to. Ito na lang. So, yun. Ibig sabihin, ang dinevelop niya dito yung ink, hindi yung pen. Yung ink ang dinevelop niya. So, invention daw to. Okay. Sige. So, yun lang naman ang patent searching. Okay. So, hindi ko natin turuan ng pag-analyze ng patent. Ngayon, kung naalala nyo, diba, sa sobrang dami ng research paper yun, ang hirap-hirap naman cite at reference. Kasi, imagine nyo kapag ang reference nyo, 50 or 30 references nyo. Grabe ang pag-type nyo, diba, yung sobrang dami ita-type nyo. So, para madali ang trabaho, gagamit kayo ng software para mas madaling mag-cite. Yun lang naman, gagamit kayo ng site. So, ang ginagamit ko ay tinatawag na Mendeley. Yan. So, ito yung Mendeley tinatawag. So, dito lahat ng research paper na na-download ko na. Let's say, for example, gusto kong i-cite. Diba? Open ako ng Word. Okay. So, let's say, meow. Tapos, isa-cite ko si itong si Senate. Yan, Senate of the Philippines. Pero kasi yung number, diba? So, dapat ang susundin natin ay APA. Yan. APA. So, diba? So, meow, Senate Philippines 2018. So, according to set ako ulit ng isa pa. Let's say, yan. Kasi naman yan. Yan. Hindi, dito ba na? Yan. Example, si Sir Jerome nyo. Diba? See? So ngayon, kapag, diba, magre-reference kayo, references. So imagine yun, diba, itatype nyo pa isa-isa, kakapin nyo pa isa-isa. Ito lang naman ang gagawin nyo. O, tapos, ganun lang. So, sir, paano po ba naglalagay ng ano? Sir, paano po naglalagay ng PDF article paper dito? So, simple lang naman, punta ka sa, ano, for example, sa Science Direct tayo pupunta. Tapos, example, solar. Yan. So, open access to. Yan. So, ito-download ko to. Testing solar cookers. So, bawal ngayon, ma'am? Bawal po. Yan. So, for example, nakita ko na. Tapos na-download ko na. Ito na yon. So, simple lang naman ang gagawin.
So, hanapin niyo yung paper nyo, tapos ito nyo itong Mendeley, tapos itadrag nyo. So, diba? Nandito na yung testing solar cookers. Ngayon, kung gusto mong i-cite yan, put tayo ng word. Oh. Coolers pala. So, isa-cite ko yan. Punta ko references ulit, insert citation, tapos yan, testing solar cookers, diba? So, APA. Ayun. Si Bigelow. Si Bigelow pala yan. Tapos, yan, Bigelow. Ganun lang, kadali. Di ba? Dali lang. So, ganun lang ang paggamit ng Mendeley. So, sir, libre po ba yan? Yes. Libre pa siya. Mendeley desktop. Search nyo lang Mendeley desktop. Verify human. Mag-load. Basta hanapin nyo na Mendeley desktop. Yun na yun. Okay? So I hope maging ayos sa inyo. So if you have time, please leave a feedback for me. I would really appreciate the feedback. Thank you so much. So I hope na may nakuha kayo. Though yung recording na to is hindi siya full blast na session ko talaga. Mas marami natutunan nyo nasa actual klase ko kaysa sa online. Dito. Mas marami sila natutunan. Mas marami na examples to. So that's clear. So I hope this will help you. This will help you make your own research.